Dumalang na ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa budget deliberations ng Senado. Dito hinikayat ni Robredo ang punong ehekutibo na maglabas ng isang executive order na makatutulong sa pagkalap ng datos na magagamit sa pagbibigay ng pabahay sa mga informal settler. Tiniyak din ng opisyal na hindi makakaapekto ang pagbaba ng budget ng ilang housing projects sa pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga mahihirap. Ang ulat mula kay Joy Gumatay. Hinimok ni Vice Presidente Leni Robredo si Pangulong Rodrigo Duterte na maglabas ng executive order na magtatatag ng isang National Information System ng 6 na housing key agencies sa bansa. Ito ay upang makapangalap ng mga datos na magagamit sa agarang pagpapatayo ng mga pabahay para sa mahigit 5 milyong pamilya ng mga informal settlers sa Pilipinas. Ibinahagi ito ni Robredo sa Senado sa pagpapatuloy ng pagdinig patungkol sa 2017 National Expenditure Program na pinangunahan ni Senadora Loren Legarda. Wala talagang available na yung basic na data na dapat sana meron kami. Hindi siya available as one data. Available siya sa iba-ibang agencies, available siya sa iba-ibang LGUs. So yung pinaka-thrust ngayon, pag-isahin lahat yun, tapos dapat yung HUDC merong data. Kwento pa ni Robredo, noong nakaraang administrasyon ay may binayarang pribadong ahensya ang National Housing Authority o NHA upang magsagawa ng pag-aaral sa kalupaan sa buong bansa na maaring magamit sa mga proyektong pabahay ng gobyerno. 7 milyong piso ang naunang napagkasundo ang bayad sa naturang pag-aaral, ngunit nang matapos na ito, itinaas ng pribadong ahensya ang presyo sa 25 milyong piso, kaya naman naudlot ang pagkuha ng NHA sa resulta ng pag-aaral. Nilapitan naman agad ni Vice Presidente si Budget and Management Secretary Benjamin Jokno upang pangasiwaan ang pakikipag-usap sa naturang kumpanya at nang magamit na ng kasalukuyang administrasyon ang mga datos na nakuha sa isinagawang pag-aaral. Higit pa rito, nilinaw ni Robredo na kahit pa bumaba ang pondong ilalaan sa mga proyektong pabahay sa susunod na taon, gagawin nila ang lahat upang maibigay ang pangangailangang pabahay ng mga informal settlers na may sapat na patubig, kuryente, transportasyon at akses sa trabaho o ang mga kakulangan sa mga nakalipas na national housing projects. Yung sa akin naman, while kailangan natin na malaking pondo, I think at this time, mas mahalaga munang ayusin natin yung sistema. Isa nga sa nakikitang paraan ng pangalawang Pangulo para makamit ito ay ang pagpapalawak ng in-city relocation o ang relokasyon sa loob mismo ng Metro Manila upang masigurong maibibigay ang mga pangangailangang pasilidad at oportunidad ng mga informal settlers at di na sila bumalik pa sa mga mapanganib na lugar na kanilang tinitirhan sa kasalukuyan. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.